panahon ng pagsubok na kinahaharap ng ating mundo. Isang sakuna na kumakalat at nagbibigay sakit sa mga tao. Isang sakuna na hindi nakikita ng ating mga mata. Lumalaganap sa iba't ibang lugar at sa lahat ng mga bansa. Biglang pagsabog na hindi inaasahang ito'y nangyayari. Malaking dilubyo gumulat sa nakararap. Tanong ng lahat, paano ito nangyari? Anong dahilan ng biglang pagdating nito? Sino ang dapat sisihin sa problemang ito? Ano ang dapat gawin sa paglutas nito? Yan ang tanong na hindi maiiwasang isipin ng lahat ng tao. Bakit nga ba? Bakit nga ba ito'y tila parang kakaiba? Kakaiba sa lahat ng sakuna na napagdaanan ng ating bansa. Kakaiba dahil ito'y totoong malala. Malala dahil buhay ng tao ang unti-unting kinukuha. Ito'y hindi basta sakit na madaling lang maagapan. Walang mabisang gamot na sa'yo'y magbibigay kagalingan. Walang nakakaalam kung paano ito agad na malunasan, kundi tanging panalangin ng bawat isa. Masdan mo ang mundo. Hindi ba't kay lubha ng lagay ito? Maraming tao ang namamatay. Halos araw-araw mayroong nag-aagaw buhay. Lahat ay nangangamba. Lahat ay nababalisa. Nagtatanong kung hanggang kailan matatapos ang sakuna. At tanging sa Diyos humihingi ng habag at pag-asa. Huwag na tayong magtaka pa. Huwag na tayong magulat pa. Sapagkat ang lahat ng ito'y nasa hula na darating ang kapighatian at pagdurusa. Ang mga salita ng Diyos ay natutupad na. Sabi sa banal na aklat, datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Mapanganib? Oo, mapanganib. Ngunit, ang lahat ng ito'y pawang panimula pa lamang ng kahirapan. Kahirapan na dulot ng kaaway upang ang ating pananampalataya ay masubukan. Masubukan kung ang ating paglilingkod sa Diyos ay hanggang saan. Kung tayo ba ay lalayo sa Kanya at siya'y ating tatalikuran. Ang kaaway ay tulad ng isang leon na umuungal at naghahanap ng masisila. Nais niya ng buhay mo ay masira. Ang dulot niya magnakaw, pumatay at pumuksa, at ang relasyon mo sa Diyos ay mawala. Ngunit salamat sa ating Panginoong Jesus, sapagkat siya'y pumarito. Siya'y namatay at pinako doon sa krus ng Kalbaryo para sa akin at para sa iyo. Inibig ang sanlibutan ito at nilinis ang lahat ng kasalanan ng tao sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Masdan mo, lumalaganap na ang kanyang ebanghelyo. Ipinapangaral na sa buong mundo. Lahat ng tuhod ay lumuluhod sa Panginoong Hesukristo, tanda ng kanyang muling pagparito. Kaya mga kapatid, gumising na tayo, kumilos na at magkaisa. Huwag na natin itong ipagsawalang bahala, sapagkat ito ay isa sa mga paalala upang tayo'y magpakatibay pa, tayo'y magpakalakas pa, at magpakainit pa sa kanyang presensya. Yan ang dapat nating laging tatandaan, sapagkat ang pagbabalik ng Diyos ay hindi natin alam kung kailan. Habang maaga pa, habang may oras pa, habang may pag-asa pa, habang ang biyaya niya sa atin ay sumasagana, magsisi na at magpakumbaba sa Kanya. Talikuran ang lahat ng ating mga maling gawa. Maglingkod sa Kanya ng may katapatan upang ang pangako ng Diyos ay ating makamtan. Ang buhay na kung saan wala nang kapighatian, wala nang kahirapan, wala nang iyakan, wala nang lungkot na mararamdaman, wala nang sakunang mararanasan. Ang buhay na walang hanggan.